Hebreo 2:11-15. Ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid na sinasabi, "Ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno. At muli ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos." Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Pinuksa na ni Jesus ang dyablo. Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ay pinuksa niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, ang dyablo. Ang layon niya ay mapalaya tayong lahat na naging alipin ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay naging alipin din ng takot. Ngunit tayo ay pinalaya na ni Jesus sa kasalanan. Sinabi niya, "Kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya.